Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ang sinabi ng ilang mga mambabatas katulad ni Representative Barbers at Representative Dan Fernandez, pareho pong nasa Quadcom, mga co-vice chair ng Quadcom, tungkol po dito sa sinabi ni Digong regarding the war on drugs niya nung administrasyon niya. Okay, ganun din po, meron din pong sinabi dito ang butihing Speaker of the House na si SP Escudero, hindi pala Speaker of the House, sorry po, Senate President, no? Chis Escudero, tungkol po dito sa mga sagot ng dati ninyong Pangulong Digong Duterte dun sa Senate hearing na yon, na kung saan nabulaga po lang lahat. Inamin ng matanda yung kanyang kalokohan at yung pinatotohanan niya talagang merong DDS. Yung mga DDS dyan, yan ang original meaning ng DDS. Tapos tuwang-tuwa kayong tawagin kayong DDS, Davao Death Squad. Ayan po yan. Pinatotohanan po yan ni Dilima. Yun nga lang, hindi natuloy. O anong ginawa kay Dilima? Ginantihan, pinakulong ng halos 7 taon. O ngayon, vindicated si Dilima. Inamin mismo sa bunganga ng matandang demonyong Digong na meron siyang death squad. At ganun din, ano ang sinabi ng Senate President tungkol po dito sa transcript ng ginawang hearing na yon. O yan, talagang si SP Escudero, porket wala siya dun sa hearing na yon, kala nyo hindi siya babawi? Bumabawi po siya. Kudos naman sa kanya. Okay, nagbibigay din siya ng kanyang komento. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premieres at live stream. Special shout out to all OFWs sa ating mga men and women in uniform, frontliners, mga guro, at ganun din po sa mga loyal na mga followers ni Simply Talkies Vlog, sa ating mga Kapots Angels. Alam nyo na kung sino kayo. Special shout out kay Tita Aurora. Nanonood dyan. Oo, pero alam mo na, contempt ka pa rin. Okay, and may God bless us all, and may God bless our country and our first family. Okay, so ito po, unahin natin yung sinabi ng chairman ng Quadcom na walang iba si Representative Ace Barbers, na ako iniisip ko kakampi nito si Digong Protektado nito si Digong kasi alam mo na, pag kinontra niya si Digong, baka mawalan siya ng boto sa Mindanao kasi kapwa niya Mindanawan. Di ba nabatikos si Barbers? Binatikos ko si Barbers diyan. Ayaw niyang papuntahin, ayaw niyang i-mandatory papuntahin ayaw niyang i-contempt I-contempt niyo si Digong, di ba? Respeto daw kasi former President Leche. Public private na siya, citizen, no? Wala na siyang immunity. Kaya dapat lang siya umattend diyan. Pinadala niyo siya ng letter, ang sabi, wala, matanda na Hindi may sakit na Hindi late na yung letter ninyo Tapos makita mo nandun sa Senate. Ayun, nagwalwal doon, no? Nakita natin ang katotohanan. Nilaglag lahat ni Digong. Ano ang rason bakit sinabi na din ni Digong lahat doon? Oo, may death squad ako Oo. Kasama mga gangster, tapos si Bato member dun di ba? Wala daw pulis. Ano si Bato? Pulis, di ba? Uling-uli. Alam niyo bakit siya umamin? Baka alam ni Digong, my time is up. Baka tinatawagan na siya ni Taning, hey, I've been calling you, dude. Di ba, Hattori? Hey, dude, who is this? Hey, I'm your father. I'm waiting for you here. When you can visit me here. Di ba, Elora? Tawag niya kay Digong, si Taning. Tut. Sabi siguro, sumagot, hello? Who's this? Hey. I'm glad I was able to catch you. Who's this? You don't know me, I'm your father. Down under. I've been wanting to talk to you. When you gonna come here? Sabi ni Digong, sooner than later. Di ba lakay? Sila kayo? Tawa siguro ng tawa sila kay dito. Ito ang sabi ni Barbers.
Barbers, we can conclude EJ case were policy in Duterte's admin's war on drugs. Patay na. Kumbaga, i-translate natin sa Tagalog, sabi ni Barbers, pwede na nating bigyang konklusyon na ang EJK ay isang polisiya ni Duterte sa kanyang war on drugs. Kasama pala yun. Yung EJK. Kaya sabi niya, wala akong pakialam sa mga PI na kriminal yan. Disregard to human rights. Di ba? Maski na kriminal yan, may human rights pa rin yan. Extrajudicial killings can be concluded as being policy during the Duterte administration's war on drugs. Ayan po ang sabi ni Bers Barber. Quote, kung pagbabasihan natin yung mga nabitawang statement ng inyong Pangulong Duterte, maaari na tayong magkaroon ng konklusyon na naging polisiya ito dahil naging parehong order ito. Ayos, patay. Pero sabi nga natin, pag-aaralan natin, imbestigahan natin kung sino-sino ang may accountability dito. Hello, Bato. Si Bato talagang nanggigigil kay Dan Fernandez. Mamaya, Bato, ito na naman si Dan Fernandez kasama dito. Mahirap kasi na ituro lamang sa isang tao itong pag-i-implement nito dahil kung libo-libo ito, sino ang dapat managot? Si Duterte lang daw Di ba sabi ni Duterte, ako na lang, wag na yung mga pulis, kawawa man yan. Hindi sama mo si Bato. Si Bato, panay lang ang post sa kanyang FB page, paluto-luto, papitas-pitas ng prutas, papicture-picture sa tangke, di ba? Life is good. Ngayon, yari ka. Ito pa ang sabi naman nung sabi naman nung kanyang asong si Panelo, In a Viber message, former Presidential Chief Legal Counsel Panelo said the EJ case, if ever there was one during the Duterte's administration drug war were not state-sponsored. Di ba sabi nga ni Garma, yung Davao template is the same doon sa DDS saan galing ang pundo. Ikaw naman, Panelo, wag na natin basahin to. Siyempre, Siyempre, poprotektahan niya si dati niyang Pangulo. Hindi, huling-huli. Huling-huli si Duterte. Umamin. Kaya, wag nyo na kaming bulahin. Wag nyo na kaming bulahin na it's a joke. No, it's not a joke. Hindi po kami naniniwala. Under oath ang amo ninyong anak ni Satanas. Yung hihilahin kayo sa impyerno, sabi naman ni Tiberos, mag-isa ka, gunggong. Di ba mga kababayan? Mag-isa ka, Duterte. Hindi sasama sa'yo si Hontiveros. Ako din, ayaw ko doon. Ayaw kong mapalo-palo ng cactus. Hindi lang sa puwit ka papaluin ng cactus. Tutusukan ka doon sa iyong brown starfish. Baka pagsasampalin ka pa sa buka. Di ba, Elora? Si Duterte na lang yon. Now, punta naman tayo dito kay Dan Fernandez, yung kaaway ni Bato. Sinungaling daw si Dan Fernandez at Benny Abante. Kasinungalingan ng Quadcom, Minsan ka lang nag-Senate hearing sa war on drugs ng amo mong si Digong. Concluded ka agad. Ang galing talaga ni Bato. Bilib ako kay Bato talaga, mga kababayan, no? Ang galing mag-investigador. Biruin mo, sa isang upuan lang, alam na kung sino kagad ang suspect, sino ang sinungaling. Ang galing. Ang galing ng training yan. Si Bato, bilib ako. Matalino pala tayo. Biruin mo, iisa lang yung hearing nila. Ilang oras lang yan. Hindi nga kayo umabot ng 13 hours sa isang hearing ninyo Di ba? Tapos sasabihan mo dahil lang sa isang witness na naka-under oath doon, tapos biglang nagsabi ng katarantaduhan na walang bayag na sabihin doon sa Quadcom mismo, i-call out niya yung mga nang babraso sa kanya. Tapos sa'yo sinungaling ang Quadcom dahil sa taong yan. Malay mo, walang kredibilidad yun. Naniwala na naman siya doon sa Colonel Grijaldo na yon. Parang yung paniniwala niya doon kay Morales na sinabing, may puncher ito.
Di ba? Tama, mali. Si Mr. Authentic talaga napakatalino magbigay kaagad ng conclusion niya. Sinungaling yang Quadcom. O, di ba yun ang sabi niya? Mga kababayan, sa isang vlog natin, sinabihan niya mismo. Kasi sinabi daw nung pulis, tinuruan ako eh. Oo, pinwersa ako. Ito daw ang sabihin ko, i-affirm ko yung reward eh. O, ano ang sabi niya kay Dan Fernandez at Benny Abante? Sabi niya, it takes a tip to no one. O, sabi niya, para malaman mo na magnanakaw ito, mukhang magnanakaw din yan. O, di ba? O, sinungaling ang Quadcom. Sabi niya, marami silang kasinungalingan. Iisa lang ang hearing mo, ilang oras, sinungaling na kaagad. So, ano po ang sabi ni Dan Fernandez, mga kababayan, diyan po sa balita ng Politiko? Deception in the highest form. Dan Fernandez believes Rodi Duterte trick cops into killing drug suspect. Trick. Niloko. Binudol. O, ayan po ang sabi niya, ha? O, eto. In an interview with Billionaire News Channel 4 Cantos, Fernandez explained that Duterte is only taking responsibility for the policy of his administration and not for the killings carried out by the policemen. Ang responsibility niya kasi, ang palaging sinasabi niya doon sa policy, pero yung individual crimes that were committed by those mga lowly policemen, hindi niya inaako yun. So policy lang. So tama pala si Barbers. Kasali sa policy ng war on drug ni Digong noon ang EJK. Dapat panugutin din yung mga pulis. Hindi pwedeng si Digong lang. Tama rin si Barbers. Libo ang namatay. 30 to 40,000 people. Mga inosente karamihan. O si Digong lang lahat yon? Siya ba ang tumegi doon? Siya ang may hawak nung na siya ang nakipagbarilan doon? Di ba? O, hindi lang siya. Kasama yung mga actors doon. O, kaya ang nakikita ko talaga dito, I think the deception in the highest form was deliberately manifested by the actuation of the former president. Why? Kasi nga, ang sinasabi niya ito, kasuhan ninyo ko kasi responsibilidad ko to sa policy. Pero kapag ginagawa mo na yung krimen, hindi ko nasagot yun. O, di ba? Ang galing lumusot. Parang lawyer na lawyer talaga. Pero hindi niya naisip, under oath siya. O, di ba? During the Senate hearing, Duterte said he was taking full responsibility for the shortcomings of his war on drugs campaign. Pero nung kinomprontan, sinasabing, kayo ba ay taking responsibility sa pagkamatay nito? Ang sabi niya, no. Yung policy lang. Paano po yung namatay doon? Kayo ang nag-utos eh. Policy nyo ang ginamit eh. Command responsibility. Yung po ang tawag doon. Di po ba? Ano pa mga kababayan ang sinabi ni Representative Dan Fernandez dyan? Ito po. He noted that Duterte could be held liable under the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity na nakalagay po yan sa Republic Act 9851. He explained that under RA 9851, officials could be held accountable for the wrongdoings of their men under command responsibility. O diyari ka, no? Fernandez also expressed belief that he and the Quad Committee of the House of Representatives are doing the right thing. Sabi ko nga, kanina, alam mo, pare, mas magandang mamatay ng may dahilan kaysa mamatay ka ng walang dahilan. Ako, naniniwala na may purpose ang lahat ng ito. Siguro dumating lang talaga sa punto na talagang dapat ng pagbayaran yung mga kasalanan na nagawa ng former administration. Ako ay naniwala na ganun talaga roller coaster. Ayan yan ang tahasang sinabi ni Dan Fernandez. Deception in the highest form. Gusto lang akuin ni Digong yung mga mali sa policy niya, polisiya niya sa war on drugs na kasama ang EJK. Pero yung mga nautusan, na sabi niya, patayin mo ito, patayin mo yon, patayin mo siya. Wala po. Kasi tinanong ni Hontiveros no? Matindi po yung katanungan ni Hontiveros, kaya maraming nagagalit kay Hontiveros. Pero anong sabi niya? No, hindi ako responsible dyan. O gago. Diba? Polisiya mo yun no? Kaya tama si Dan Fernandez, polisiya mo yon, command responsibility, command accountability.
Gonggong ka talaga, Digong, eh, no? Sayang yung pagiging, sabi niya, piskalya ako, lawyer ako. Nasaan na pagka-lawyer mo, inutil ka. Ha? O eto pa, mga kababayan, yung sinabi naman ni Senate President Chis Escudero, ito po ay tungkol dito sa yung pagsagot-sagot ni Digong. O, sabi dito, on former President Duterte's statement regarding his directives to police officers in Davao City which allegedly included encouraging suspects to resist arrest to justify deadly force. O di ba sabi, inuudyukan, no? Inuudyukan nila. Sabi ni Duterte, udyukan nyo sila, encourage nyo na manlaban para may dahilan kayo para itegi sila. O tignan ninyo, wala talagang due process eh. Marami pa ring naniniwala na mga idol si Digong, ina-idol si Digong, na wala ng due process. The due process is in the barrel of the loaded gun. O di ba mga gonggong? So ibig sabihin itong mga to, mga lawless. O dapat nga kayong antayin ni Digong sa impyerno. O ito ang sabi ni Escudero. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga bagay na yan, bagamat narinig na natin noon sa talumpati, sa interview sa press con ni dating Pangulong Duterte, ngayon lamang pinanumpaan at under oath. So ibig sabihin, itong mga sinabi ni Duterte noon na noong siya ay nasa press con lang, nagsasalita diyan, nagkukwento lang minsan, hindi siya under oath eh. No? Kaya ito mahirap itong pabulaanan kung ano-anong kwento ang gawin nila na joke-joke lang yun, hyperbole lang yun. Hindi po. Nanumpa siya eh. Dahil sa sobrang kadaldalan niya, hindi niya alam na wala pala siya sa command conference niya. Feeling niya, presidente pa rin siya. O ayan, yari ka. You are under oath. Bakit ba ang sagot ng mga tagapagtanggol nila palagi sa mga binibitawang salita ay joke? Symbolism. Kologay. Ano ba yun? Hindi ba maaring kapag tinanong sila ay sumagot ng diretso dahil yun naman talaga yung interpretasyon ng ating mga kababayan? Correct. Alalahanin nyo kahit na ano pang pagtatanggol ng mga Duterte minions, mga Duterte defenders, yung mga DDS na sinasabi nila. Mahirap nyo itong ipagtanggol. Hindi nyo na kami makakuha diyan sa mga hyperbole, extravagant, hindi naman seryoso, joke lang yun, ulul. Mga ulul talaga kayo. Naka-oath, naka-swear in siya to tell the truth and nothing but the truth. O ano ang mali doon? Diba? To tell the truth and nothing but the truth, so help you God. O, ano Digong? Yari ka. Diba? O eto pa, ang sabi ni Escudero regarding the submission of transcript sa ICC or sa public access. Isinasa publiko namin yan. Kung may manghihingi, ICC man o kung sino man, na i-certify yung transcript, wala akong nakikitang dahilan para hindi yan i-certify ng Blue Ribbon Committee. Basta yung dahilan o rason ay justifiable o may kapaki-pakinabang, hindi yung kung sino-sino lang na wala naman talagang silbi o paggagamitan. Correct. Ito na, ipadala na sa ICC ni Trillanes eh. O diba? Napagbigyan si Trillanes. Now, ito ang malaking problema, mga kababayan. Diba si Hontiveros nais niyang i-contempt si Digong? Kung sakasakaling, ibabalik si Digong sa hearing dahil sa sobrang pagmumura. Pero si Pimentel sabi niya, hindi na yata babalik, wala nang dahilan para bumalik. Kasi wala nang dahilan, kasi inamin niya na siya ay may death squad, siya ay pumapatagal. Sabi niya pa, matagal na akong pumapatay, bakit nga hindi ako kinakasuhan? Ang inaantay lang naman sa'yo ay wala ka sa kwentuhan. Wala ka lang dun sa Malacanang, nagkikwento ka lang, nagbubullshit ka lang. Ito, you are under oath to tell the truth and nothing but the truth. O, ayun. Yari ka. Kaya ngayon, pwede kang makasuhan. Oo. Ang tanong dito, may powers ba ang Senado para i-contempt si Duterte? Ayun. Risa Hontiveros, mukhang maboboljack ka dito. No? Sa balita ng Philstar Global, Senate panel powerless to cite Duterte in contempt. Ayun. Paano nyo pa mako-contempt? Hindi nyo na nga paaatinin eh. Sabi ni Pimentel, hindi na yata namin siya iimbitahin kasi baka lalo lang niyang ma-incriminate sarili niya.
Baka lalong mabaon mga kababayan. O, di ba? Pag nabaon si Duterte, baka ano pang lumabas sa mga bunganga niyan. O, ito po ang sabi sa balitang ito. Former President Duterte was not cited in contempt for his foul language and rude behavior during the Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing on his bloody war last Monday because the subcommittee has no power to do so. O, ayan po ang sabi ni Pimentel. Pimentel said he would move to amend the Senate rules which do not give subcommittees, kasi subcommittee lang siya ng Blue Ribbon committee, the same content powers granted to the main standing committees. O ba't hindi nyo pa yan nakita? Di ba? Bakit ganun? O sa tanong, bakit hindi nyo nilagay sa mismong committee yung main committee ng Blue Ribbon? Di ba? The subcommittee realized after the hearing that under Section 20 of our rules, it has no power to cite a resource person in contempt. Before we hold a second hearing, we need to empower the subcommittees to cite persons in contempt and amend the section. Ngayon nyo lang yan nakita? Ibig sabihin, sa tagal-tagal na ng rules nyo dyan, hindi nyo yan nakita? Diba? Ang tanong, bakit kasi hindi nilagay sa main committee? Hindi nilagay sa bagay, kung ilalagay sa main committee, si Bato. Yung tao na yun madaling mapaniwala very gullible si Bato Di po ba? He welcomed Senator Hontiveros' warning to have Duterte cited in contempt if he would again spew profanities at the next hearing. It push comes to shove, that is always among the broad powers of the committee. Cite a resource person for unruly behavior. In our investigation of EJ case in his war on drugs, no one, not even a former president, is above the law. Ayun ang sabi ni Hontiveros. No? Kaya sabi ni Pimentel, wala po yun. Di po kasama ang subcommittee na mag-cite in contempt. Nasa main committee lang. Anak ng siopaw talaga, mga kababayan. Ang dami talagang ewan ko. Pimentel said, if the rules are not amended, the subcommittee will have to repair a contempt recommendation to the main Senate Blue Ribbon Committee chaired by Pia Cayetano. Wala nga si Pia Cayetano na yan This also served as a lesson to us. That the Blue Ribbon Subcommittee should have the power to cite witnesses in contempt. Tagal-tagal nyo na yan. Ngayon nyo lang nakita yan. O diba? Nakita nyo? Tagal-tagal ng ganyan. Hindi nyo man lang minsan dinadalaw ang rulebook ninyo? Di naglalabasan talaga mga kababayan. Incompetent talaga tong sa Senado natin Biruin nyo, sarili nyong rulebook, kulang-kulang pala, ni hindi nyo man lang nabisita. Teka muna, ito pala kulang ng powers, ito pala kulang ng ganito, ito pala, ay nako Diyos mio. So gagawin pa, pagbalik no Duterte. Kaso hindi na nga pababalikin ni Pimentel Ayaw na mga kababayan kasi kung ano-ano pa ang lalabas sa bibig niya, baka sino pa yung madamay. Baka may madamay na senador na naman. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.